Si Pangulong Bongbong Marcos, tanggap niya ka-coffee yung pagbaba ng kanyang rating sa recent survey na ginawa po ng Pulse Asia. Hindi na po siya surprise dito. Kaya sa atin din mga, nung isang araw, dinidiscuss natin ito ka-coffee. No? Actually, expected din natin na bababa talaga ito dahil syempre may mga demolition job na ginagawa sa kanya. Halimbawa, yung pagmamanipulate sa presyo ng mga pangunahing bilihin, particular po nitong bigas, syempre, ang taong bayan ay magtatanong bakit tumataas yung mga presyo ng mga bilihin. Yung iba din naman, bukod sa minamanipulate yung presyo, yung iba nararanasan talaga sa buong mundo dahil meron niya pong global inflation. Two-digit kasi yung ibinaba ng rating ni Pangulong Bongbong Marcos dito sa survey na ginawa po ng Pulse Asia at hindi po siya surprise dito. Inaako naman ito ni PBBM ina-acknowledge niya itong pagbaba ng kanyang rating. In short, hindi po pulaan ang naging rating na sasabihin na hindi totoo yan, etc. No? So parang realistic actually yung naging pagtingin ng ating presidente dito na nakikita niya yung sitwasyon eh. Ito yung nangyayari. Nagkaroon talaga ng pagtaas sa mga presyo ng bilihin dahilan po para magbago ang perception, no? Kasi magsiswing naman yan eh. Taas, baba, taas, baba, taas, baba in the coming quarters eh. Ganyan ang mangyayari niyan. At ina-acknowledge ng ating presidente yan. May iba kasi, no? Na pag mataas ang rating, syempre i-acknowledge mo. Pag bababa, sasabihin mo, fake naman yung survey na yan. Pero hindi ganyan si PBBM, no? Kasi kung mapapansin niyo sa previous interviews niya, hiningi siya ng reaction na mataas ang kanyang rating, ina-acknowledge siya at nagpapasalamat siya. Kasi ang mataas na rating, validation niya na tama yung kanyang ginagawa no, or nasa right direction siya. Itong pagbaba, na alam niya rin, ina-acknowledge niya na mayroong mga dapat itama. May mga issue na naka-apekto kung bakit bumaba yung kanyang rating. Malinaw yan sa ating presidente, hindi natin maki-question yan. Anyway, sige. Basahin natin ito sa Manila Bulletin. Marcos not surprised by dip in approval rating. President Marcos was not surprised. Hindi raw po siya nabigla sa pagbaba o decline ng kanyang approval rating saying he completely understood. Yan ha, sa mga bitor dyan at pinapalalaki itong issue na ito ha. Naiintindihan niya po ang sentimiento ng publiko. Yan ha. He completely understood the public sentiment especially on the issues surrounding the supply and price of rice in the country. Yan talaga yung number one issue natin dito eh. Sabi nga, sinabi ko kahapon, no, kung gusto mo talagang galitin ang taong bayan o galitin sila sa gobyerno, no, para magalit sila sa gobyerno, isabotage mo yung mga produkto which is ginagawa, no, ginawa ng ilang grupo. In fact, no, para magkaroon ng pag-control dito sa presyo ng bigas para magalit ang taong bayan sa gobyerno. Totoong nangyayari yan. Marcos said this after the latest Pulse Asia survey showed that his approval rating fell to 65% in September from 80% in June survey. Medyo malaki kasing ibinaba dito ka-coffee. 15 points yung kanyang ibinaba dito. At hindi lang naman siya yung bumaba. Si VP Sara, bumaba din po siya, 2-digit din. Pero kung papansinin niyo, itong 65 na ito, above average pa rin po ito, above the majority or majority pa rin ito ka-coffee, no? Mas mataas pa rin po sa 50%. Kung ikukumpara mo sa ilang mga senador, nabagsak na. Below 50 na, yun nakuha nilang rating. Sa isa pong interview dyan po sa Taguig, ngayong Miyerkules lang po yan, kanina, October 4, Marcos said he understood where the people were coming from. Okay? Huwag na tayo maging bulag. Ito ang reality. Naiintindihan ng ating presidente ang pinanggagalingan ng taong bayan. No? Kasi alam niya nag-iikot siya Hindi lang ito nagkukulong sa opisina, nag-iikot siya, nakakasalamuhan niya yung ating mga kababayan at nagtatrabaho din naman ito. No? Hindi naman tinutulugan lang itong problema na ito. It's not surprising, people are having a hard time. Bigas ito Ibang usapan pag bigas. Definitely, hindi tayo mabubuhay ng walang bigas. Staple sa atin yan. Tayo mga Pilipino, no? Bigas is life, kanin is life talaga. It's different from anything else. Any other agricultural product, I completely understand it, he added. President Marcos said he could not blame the people for their views of him, but he assured them the government was doing everything it could to make rice affordable. Napakagandang statement na ito, no? Hindi niya masisisi ang taong bayan dahil sa kanilang perception. Kung totoo man na bumaba yung kanyang rating, hindi niya sisisihin itong taong bayan na ito. Pero tinitiyak niya, yan ha, tandaan po natin yan, he assured them that the government was doing everything it could to make rice affordable. Ginagawa niya po lahat para gawing mas mura ang presyo ng bigas. In short, hindi tinutulugan sa kangkungan na hayaan na lang na manatiling ganito kataas ang presyo. Mamaya pag-usapan natin yan kasi inalis na yung yung price ceiling, yung price cap dito sa bigas. Bakit inalis? Mamaya talakayin din natin yan. Kaya hindi mo masisisi ang tao, talaga naghihirap sila Sabi ni PBBM. That's why we are doing all of the things to try and maintain the prices at the level that is affordable to the people. Yun lang naman talaga ang kailangan gawin. Tingnan natin, baka sa susunod na survey, tumaas-taas na ito ka-coffee, no? Once na mas naging stable na yung
supply ng bigas, no, at wala na itong mga loko-loko, masampulan na itong mga loko-loko na nagmamanipulate sa presyo ng bigas. According to the chief executive, his administration is working very, very hard to address the issue. However, he explained that the government the price problem and without regard to the conduct of survey. We are working very, very hard, not because of the survey. That's not important to me. O yan. Hindi po importante ang survey. Dahil ginagawa niya ito dahil trabaho niya. No? What's important to me is that we make sure that people have enough to eat and that is it affordable to them, according po kay Pangulong Bongbong Marcos. Marcos said the government is slowly bringing down the price of rice in the market. Sana magtuloy-tuloy na ito ka-coffee, no? Itong pagbaba ng presyo ng bigas, actually hindi lang bigas, ng iba pang mga commodities, iba pang mga bilihin dahil malaking factor din talaga yan. Malaking bagay yan para sa ating mga kababayan. Regardless kung may survey o wala, gagawin ni PBBM ang kanyang trabaho. And ina-acknowledge rin naman ka-coffee itong sitwasyon na ito, no? Itong pagbaba ng kanyang survey. Anong say ninyo ka-coffee? Sige, i-share nyo ang inyong opinion sa ating comment section nang babasa rin po ng iba nating mga ka-coffee. Mabel Sase, si Speaker naman umarip na sa NPA, di talo din niya naman sa 2028. Tatakbo ba, Mabel? Rodita Villanueva, hello mga ka-coffee, kumusta kayong lahat? Good afternoon mula dyan sa Madrid, Spain. Good morning. Ready Acoba. Uy, Sir Rene Acoba, sir. Mukhang tagal kang nawala, sir. Magandang gabi ka-coffee. Shoutout sa lahat ng manonood at sa lahat po ng mga taga-Ilocos. Happy viewing po sa inyo. Ang bayan ni Sir Rene Acoba. Ngayon ay nandiyan po sa Estados Unidos. Happy viewing po sa inyo, no? Tess Valdez sa Ulog, mga taong bayan kasi maraming hindi nakakaintindi sa sitwasyon ngayon. Akala ng mga tao, magagawa agad ng paraan na ipababa ang presyo. Parang gano'n, no? Sa gano'n lang. Buong mundo po, tumaas ang bilihin, hindi lang sa Pinas, wag sisihin ang Pangulo sa pagtaas ng presyo. Actually, ma'am, hindi mo maaalis din sa iba yan, eh. Kasi hanggang ganyan na lang, ganyan talaga ang iniisip nila, no? Lahat yan sisi. Pag may pangit na nangyari sa kanila, isisisi lahat sa gobyerno dahil kahit yung iba naman talaga, eh, meron din silang contribution o meron din silang fault bakit ganoon yung naging sitwasyon. Amy Akiyama, hello po sa inyo. Mami Terry, shoutout po sa inyo. Happy viewing po, Mami Terry. Kay Edgardo Barba, kay Moises Roy Pastor, shoutout po sa inyo. Nasa Facebook nakikinig sa atin. No? Danilo Maldia, Danny, hello po sa inyo, sir. Happy viewing sa mga katututok po sa atin, nakatutok sa atin ngayon. Unang alisin o palitan si DOTR Secretary Jaime Bautista. Sobrang daming palpak na ginagawa, sabi ni Ma'am Cecilia Peña. Yan, may lista na si Ma'am Cecilia Peña na mga dapat tsugiin na cabinet members o mga opisyalis po ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Yan, Garafil Mahina, sabi ni Divina Balmores. Si Ma'am din, may pangalan na rin ito. Ka-coffee, kung nasa Facebook po kayo at hindi pa kayo naka-follow sa ating Facebook page, click lang po follow. Yan, libre, walang bayad dyan ka-coffee. Click nyo lang po follow or click nyo lang po yung like dyan sa Facebook. Kung nasa YouTube kayo, i-click nyo lang po ang subscribe. Yan, yung DTI din, tanggalin, sabi ni Ma'am Divina Balmores. Sa tingin ko, yung sinasabi dito ni Zubiri na 4 o 3 o 4 at inflation, yung kanyang pinag-uusapan, direkta na ito eh. Kung ako ang DTI secretary, makakaramdam na ako makakakutob na ako ka-coffee na isa ako sa pinapatungkulan doon ni Zubiri, no? Esterlina Ramirez Pagay, happy viewing po mga ka-coffee at sa lahat. Hello po sa inyo kay Ma'am Sandra Valdez. Hindi naman nakikita mga pagsisikap na ginagawa ng Pangulo para sa Pilipinas. I beg to disagree, Ma'am Sandra, no? Kasi tayo everyday tayo nagmo-monitor sa mga aktibidades ng ating presidente. Sa pag-iikot-ikot nito, recently nga lang, no, yung pamamahagi nito ng sako-sakong bigas sa ating mga kababayan na galing sa mga smuggled itong mga bigas na ito at pamamahagi ng mga assistance sa ating mga kababayan na lubhang naapektuhan ng pagtaas po ng mga presyo ng mga bilihin. Nakikita natin yan, no? Present ang ating presidente dyan. Penny Aban, kaya dapat lang tinanggalan na lang siya ng confidential funds, sabi ni Penny Aban. Sinitutukoy mo dyan, Penny Aban. Rodita Villanueva, dito nga sa amin sa Spain, dahil sa inflation, nagtaasan lahat bilihin at pati sa upa sa bahay, pero hindi nila sinisisi ang presidente ng Spanya. Sabi ni Ma'am Rodita Villanueva, mas mataas lalo yan dyan, ma'am, no? Yung upa ng bahay dyan. Anyway, like, comment ka-coffee. Kung makapag-comment po kayo, may gusto kayo iparamdam dyan, may opinion kayo, lagay dyan sa Facebook, like or follow. Nasa Facebook kayo, nasa YouTube kayo, subscribe. Isa pa po tayong topic.